Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Capricorn, we have the Moon energy. Capricorn, seems like meron kayong something, decision making na kinakaharap and maybe it's hard for you to decide, no? Maaari na ang iba sa inyo rito, hindi niyo masiguro, no? Hindi niyo masiguro yung um, gagawin ninyo kasi po pwedeng malabo ang lahat pa. Malabo pa yung basehan ng ano ninyo, malabo pa yung basehan ng desisyon, or maybe sa dami siguro ng impormasyon, um, sa dami ng detalye na alam ninyo kaya mas lalo kayo naguguluhan. So, yun. But, yeah. So, now is not the time for you to make a decision. Hintayin mo na kumalma ka muna. Kalmahin mo muna sarili mo. And mag-meditate, mag-isip-isip ka, mag-reflect ka para, hindi ka magsisi. Hindi mo pagsisihan, 'di ba? Kung ano man itong pagdedesisyonan mo. So, we have the Queen of Wands. If you are going to embody the energy of Queen of Wands, maging maswerte ka talaga. Mapupunta ka sa kung ano man ang goal mo, makakamit mo, kung ano yung goal mo rito. Kasi si Queen of Wands, gagawin niya ang lahat eh. No, gagawin niya ang lahat para makamit niya kung anong gusto niyang makamit. She's going to do anything and everything in her favor. 'Di ba? Yeah, on her favor para, alam mo yon, mangyari ang gusto niya mangyari. So, ano to eh, masipag, matyaga, determinado, focused. Kaya kung ano yung inisip niya, gagawin niya talaga yan. Swerte mo, we have Wheel of Fortune. This is good luck and good fortune on your side. This is, kumbaga, good luck and good fortune is going to, ano na, to turn in your favor, diba? So, yun. Kumbaga, ito na yung time na mababaliktad ng iyong sitwasyon. From being unfortunate to fortunate. Siswertehin ka na. Siswertehin ka sa lahat ng bagay. Pera, pamilya, relationship, trabaho, business, anything. Unti-unti na magsisimula na yung pag-ikot ng gulong ng buhay, gulong ng palad ninyo at papunta na kayo sa pagiging maswerte, asensado, ganyan, no? Ano ka, magiging prosperous ka na, abundant. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have emotional loss. Ayan, ang iba siguro sa inyo, maybe you have lost someone, no, in the past. Pwedeng mahal mo sa buhay, baka merong nag-passed on the other side in the past. At hanggang ngayon siguro hindi mo pa rin ito na-overcome, hindi mo pa rin natatanggap, no? Pwedeng ganon, kaya nalulungkot ka pa rin, mabigat pa rin ang inyong loob, yung ganon. So, what else? We have suffering in silence and this could be related to this. Masyado mong, siguro, kung sino man ang taong ito sa buhay mo, this is someone na sobrang laki ng role niya sa buhay mo, kaya parang ang laking kawalan sa'yo, 'di ba, ng pagkawala ng taong ito. At siguro, yun, no, when you are alone, talagang lungkot na lungkot ka pa rin. Maaari, no, na yung suffering na to sinasarili mo lang, hindi ka nagkikwento ng kung anong nararanasan mo ngayon, ano yung nararamdaman mo. So, sinasarili mo lang ang problema, sinasarili mo lang yung lungkot, yung ganon, no? So, but you know what? Baka mauwi ka yan dyan sa depression, diba? Kaya kung as much as possible, kung meron ka din namang someone na napagkakatiwalaan din, kaibigan mo, ganyan, or kapamilya,
i-share mo. Okay? Mag-share ka ng kung ano man yung gusto mong i-share na saloobin mo para gumaan-gaan ang inyong pakiramdam. 'Di ba? Or pupuwede rin naman na idasal mo 'yan, 'no? Idasal mo 'yan at, one day, gagaan din ang inyong pakiramdam. So, we have passion ignited for some of you. Maaaring inspire ka dito 'no, sa opportunity. Pupuwedeng meron dadating na bagong oportunidad na pupuwedeng makakatulong ito sa'yo na ma-divert yung attention mo, 'di ba? From this to being busy para sa trabaho, career, business, ganyan, 'no? So, yun, maaaring ma-excite ka din dito sa dadating na oportunidad. So, that's good. And, rest, 'no, and rejuvenate. Maybe kailangan mo muna na mag-step back, ng saglit lang dito, at, focus on yourself. Okay, bigyan mo ng time ang sarili mo na makapahinga. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon to take a breather, mag-contemplate ka, magdasal ka, mag-meditate ka. Meditation is one very effective way, no, na para mag-ground mo muli ang sarili mo, maka-focus ka, gumaan ang pakiramdam mo, ma-declutter, no, yung isip at ang damdamin mo, matanggal yung bigat, no, na maaaring nararamdaman ninyo. So, meditation can help you with that. Kasi kapag nagme-meditate ka, parang bumabalik ka sa puntong parang walang walang problema, walang kahit anong uneasiness or discomfort, no? We have movement, choices, decisions. Ayan, lalo-lalo na kung meron kayong mga desisyon na kailangan gawin, napakahalaga na kayo ay grounded. Kasi para makapagdesisyon kayo ng tama, makapagdesisyon kayo ng mas maayos. So, dito, pwedeng may mga financial decision kayo na kailangan gawin, ay something na related din sa relationship, pag-aasawa, ganyan. Pupuwede rin na relocation, baka ang iba sa inyo siguro maglilipat ng bahay, magcha-change ng place of residence, maaaring magtatrabaho na sa ibang lugar, mga ganyan. So, marami kayong desisyon na kailangang gawin siguro sa ngayon. Kaya pag-isipan ninyong mabuti so that, hindi kayo makapagdesisyon ng basta-basta lang na in the end baka pagsisihan mo lang, 'di ba? So, mag-isip, magpahinga para mawala muna yung pagod, mawala yung stress, 'no? Para makapag-isip ka ng maayos. So, good luck sa'yo. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.